Ka-Express, niyanig ang social media ngayong Lunes matapos lumabas ang viral video sa unang araw ng ensayo ng Gilas Pilipinas sa Upper Deck Pasig. At ang pinaka-headline, ang surpresang pagpapakita ni Justin Baltasar sa ating national pool. Matapos ang mahabang panahon ng spekulasyon, ang number 1 overall pick ng Converge ay official ng beefing up sa frontline ng ating kupunan. Maraming fans sa Twitter ang napareact ng finally the missing piece dahil sa laki at versatility na hatid ni Balti. Pero hindi lang yan ang usap-usapan dahil ayon sa mga reports, darating na rin sa bansa ngayong linggo ang ating 7'3" center na si Kai Sotto. Bagamat may mga naunang balita na unlikely siyang maglaro dahil sa pag-iingat sa kanyang ACL recovery, ang kanyang pag-uwi sa Manila ay nagbigay ng bagong pag-asa sa mga netizens. Sabi nga ng isang viral thread, kung andyan si Kai, iba ang kumpiyansa ng Gilas laban sa New Zealand. At sa video na ito, hihimayin natin ang bawat kanto ng Gilas practice mula sa chemistry ni Junmar Fajardo at AJ Edu hanggang sa papel na gagampanan ni Justin Baltasar kapalit ni Quentin Meliora Brown. Totoo nga bang may secret strategy si Coach Tim Cone kaya pinauwi si Kai? Alamin natin ang katotohanan sa likod ng mga viral clips at ang tunay na estado ng ating mga tore para sa darating na FIBA window. Huwag kukurap dahil ito na ang Express Info. Nagsimula na ang 10-day sprint ng Gilas Pilipinas para sa crucial na pagharap sa New Zealand at Australia. Sa unang araw pa lang ng ensayo, kitang-kita ang intensity sa mukha ni na Justin Brownlee at Junmar Fajardo. Pero ang talagang kumuha ng atensyon ng lahat ay ang pagdating ni Justin Baltasar. At ayon kay Coach Tim Cone, si Balte ay official nang idinagdag sa pool para punan ang butas na iniwan ni QMB, na piniling hindi muna lumahok sa window na ito. Ang 6'9" na si Balte ay hindi na bago sa sistema ng ating national team, pero ang kanyang pagbabalik sa ilalim ni Coach Tim ay itinuturing na game changer. Sa mga viral video practices, mapapansin ang bilis ni Baltasar sa transition at ang kanyang abilidad na makipagsabayan sa physicality ni AJ Edu. Maraming basketball analysts ang pumupuri sa move na ito ni Coach Tim na si Baltasar ay isang mobile big man ay pwedeng maglaro sa loob at labas. Sa social media, naging trending ang hashtag na #GilasStrong dahil sa lalim ng ating frontline ngayon. Bagamat wala sa QMB, ang presensya ni Baltasar ay nagbibigay sa Gilas ng defensive versatility na kailangan laban sa tall blocks ng New Zealand. Sabi nga ng isang fan sa Facebook, Balte is the perfect insurance policy for our bigs. At sa kabilang banda, nilinaw ni Coach Tim ang isyu tungkol sa mga absentees. Diretsahan niyang sinabi na sa ating national team, wala silang kapangyarihan na pilitin ang mga players. Ang bawat isa na andoon sa upper deck, sina Sergio Perez, Scottie Thompson, Chris Newsome at ang nagbabalik na si Juan Gomez Diliano ay andon dahil sa puso at dedikasyon. Ang chemistry na nabubuo sa bawat passing drill at scrimmages ay siyang magiging sandata ng Gilas. Kitang-kita rin sa video ang pagtuturo ni Coach Tim kay Baltasar, isang senyales na mabilis itong isinasama sa komplikadong triangle system. Ang unang araw na ito ay hindi lang basta exercise, ito ay isang statement na kahit may mga nawawalang pyesa, ang Gilas ay nananatiling matatag at handang lumaban para sa bandera. At ngayong linggo, inaasahan ang paglapag ni Kai Sotto patungong Manila at ito ang nagpapakulo sa usapan sa mga sports forums. Ang pag-uwi ni Kai ay para sa isang personal break lamang pero hindi kumbensido ang maraming fans. Bakit uwi siya sa gitna ng FIBA window kung hindi maglalaro? Tanong ng isang netizen. Bagamat sinabi ni Coach Tim na ayaw nilang i-risk ang long-term health ni Kai matapos ang kanyang ACL injury, ang posibilidad na makita siyang naka-uniforme laban sa New Zealand ngayong February 26 ay nananatiling buhay. Kung sakaling magdesisyon ang kampo ni Kai na sumabak, kahit limitadong minutes lamang, malaking moral boost ito para sa buong bansa. Si Kai ang naging bayani sa huling tapatan ng Gilas at New Zealand noong November 2024, kung saan halos mag-triple-double ang 7'3" Giant. Kaya naman ang takot ng New Zealand ay andyan pa rin. Ayon sa mga scouting reports, ang Tall Blacks ay naghanda para sa isang Gilas team na may Kai. Kung hindi man siya makalaro, ang ating frontline ni Junmar Fajardo at AJ Edu
na inaasahang darating din sa mga susunod na araw mula sa Japan ay handa ng sumalo. Ang pagbabalik ni AJ ay isa ring malaking balita dahil matagal na nating hindi nakikita magkasama sa court ang dalawang pinakamagaling na shot blockers ng bansa. Sa kabila ng uncertainty kay Kai, positibo ang pananaw ng kupunan. Ang pagpasok ni Justin Baltasar ay nagbibigay ng sapat na depth para hindi tayo mabuli sa rebounds. Sa mga viral practice clips, makikita ang brotherhood sa loob ng gym, tawanan at asaran ni na JB at Fajardo, pero seryosong trabaho pagdating sa set plays. Ang target ng Gilas ay malinaw, walisin ang dalawang laro sa Moa Arena laban ng New Zealand at ang world powerhouse na Australia. Ang suporta ng six-man, ang mga Pinoy fans, ang magsisilbing lakas ng kupunan. Handa na ang Gilas, handa na si Balte, at naghihintay ang lahat sa surprise appearance ni Kai. At ito ang laban na hindi nyo dapat palampasin. Manatiling nakatutok dito sa Express Info para sa susunod na mga updates dahil siguradong may pasabog na naman ang ating pambansang kupunan. Sa huli, ang ingay na nilikha ng mga viral video sa social media ay patunay lamang na ang basketball ay higit pa sa isang laro para sa ating mga Pinoy. Ito ay bahagi na ng ating pagkatao. Ang pagbabalik ni Justin Baltasar sa ilalim ng gabay ni Coach Tim ay hindi lamang pagpuno ng isang bakanting pwesto. Ito ay simbolo ng pagkakaisa at ang kahandaan ng ating mga local na stars na tumugon sa tawag ng bayan. Bagamat nakapanghinayang wala si QMB, ang Balti Factor ay sapat na upang panatilihing buhay ang pangarap nating dominahin ang Asian qualifiers. Ramdam na ramdam ang kuryente sa bawat dribble at pasa sa loob ng upper deck na tila nagsasabing handa tayong makipagsabayan sa kahit sinong higante. Tungkol naman sa kay Soto Mystery, ang kanyang pagdating sa Manila ngayong linggo ay mananatiling pinaka-inaabangang balita. Maglaro man siya o hindi laban sa New Zealand, ang kanyang presensya sa bench o sa ensayo ay sapat na para itaas ang moral ng ating mga guards at forwards. Ang mahalaga ay ang mensaheng ipinaparating ng Gilas. Ang kupunang ito ay hindi nakadepende sa isang tao lamang, kundi sa sistema at pusong palaban ng bawat miyembro. Sa bawat hiyawan ng puso na maririnig sa Moa Arena, asahan nating ibibigay ni na Justin Brownlee, Junmar Fajardo at Justin Baltasar ang lahat para protektahan ang ating home court. At habang papalapit ang February 26, manatili tayong mapagmatyag at suportahan ang ating pambansang kupunan. Ang pagsubok na ito ay bahagi lamang ng mas malaking paglalakbay patungo sa FIBA World Cup 2027. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.